Guys, sasabihin ko na sa inyo, ito yung pinakasulit na phone this year 2024. Ang iQOO Z9 na may AMOLED display, 144Hz na refresh rate. Ang laki ng screen at ang lilit ng mga bezel. Meron ditong 6,000 mAh capacity ng battery na sobrang tagal talaga. At nagsama rin sila ng 80 watts na fast charging. Kaya samahan nyo ako sa video nito at pag-usapan natin tong iQOO Z9 na to. So sa mga bago, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pinutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. You guys need to subscribe to Paul Techs TV. Paul is a friend and he creates awesome videos. Let's get him to cross 100k subscribers. Please subscribe to his channel. Okay guys, yung nakaraan na iQOO Z8 naka MediaTek Dimensity 8200 yun. Actually malakas talaga yun. Yun nga lang naka IPS display tayo, pero may mga tao na gusto talaga ng IPS. Pero dito sa iQOO Z9 naka AMOLED display na tayo at mataas na yung refresh rate dito na 144Hz. Yun nga lang, ang napansin ko dito medyo bumaba yung Antutu score ng Snapdragon 7 Gen 3 kumpara natin sa MediaTek Dimensity 8200. So malaki ba talaga yung advantage na yan? Alamin natin mamaya dun sa gaming test natin. Pero dito muna tayo sa box. Meron tayong ganitong box. Sa loob niyan meron tayong documentation, SIM ejector tool at meron tayong free jelly case dito. Then yung charging nito medyo downgrade, 80 watts lang siya compare natin sa iQOO Z8 dati na naka 120 yon. Pero okay lang din naman, mabilis din naman to. At ang napansin ko dito, type A to type C na yung cable niya, unlike dati na type C to type C. So downgrade talaga yon. Pero yung battery dito napakalaki ha, 6,000 mAh ng battery. Hindi mo makakalain na 6,000 yung battery nito kasi manipis lang siya, parang normal lang talaga. At ang mapapansin mo dito sa phone, napakaliit ng bezel. Dito yung pinaka nagustuhan ko. Unlike dun sa C8, medyo makapal yung bezel dun sa part ng chin. Pero dito kita nyo naman, napakanipis ng bezel niya. At pwede ito sa mga rider natin, Lalamove, Grab, TokTok, Trike Patrol. Dahil yung nits brightness ito umaabot ng 4,500 nits. At sa itsura naman ng phone, nagugustuhan ko siya, para siyang iQOO 12, parang ganun. At decente talaga siyang tignan. Meron tayong white dito, pero may pagpipilian naman tayo na ibang kulay. So yung camera module niya, meron tayong dalawang camera dyan, tapos may nakalagay na 50 megapixel na camera, tapos merong nakalagay dito sa baba na iQOO. So napakalinis talaga. Sa baba naman meron tayong speaker, type C port, isang microphone at SIM card tray. Wala tayong expandable storage. Sa taas naman meron tayong anti-noise cancelling microphone at infrared sensor. Sa mga nagtatanong, dual speaker po to at malakas yung speaker nito ha. Nandun po siya sa receiver o itaas po ng punch-hole camera. Malakas po yung speaker nito as in talagang mag-enjoy kayo kung speaker lang. Yun nga lang, ang napansin ko dito, dun sa C8 meron po tayong audio jack doon, samantalang dito sa C9 wala na po tayong ganun. At yung presyo po nito nasa 14,000 to 15,000. Mabibili natin yan kay AWH Xiaomi Manila. At ang maganda po kasi doon, makukuha nyo na yung phone at meron tayong warranty, parang 7 days, tapos may mga replacement pa yon. Pero kung gusto nyo naman na bumili online, mas mura po kumpara natin sa AWH Xiaomi Manila. Pero lilinawin ko lang sa inyo, kaya mas mahal po sila, store po siya at makukuha nyo na nga po agad at meron po silang warranty doon, unlike sa online na wala po. Pero kapag may sale, makakamura kasi tayo sa online, mga 12,000 makukuha natin to. So abang-abang kayo sa mga sale kung sanay naman kayo na bumili online. Okay, moving on, naka-Origin OS po to, Android 14. Isa sa mga OS na paborito ko talaga. As in talagang wala akong naramdaman na bugs dito, tapos nagbibigay po sila ng magandang updates. Then nakita ko rin na meron tayong visual enhancement para sa YouTube tsaka Netflix at iba pang application na magagamit natin. Dahil dun sa Netflix, kahit na wala siyang HDR, L1 naman po yung certifications niya. Kahit anong mga movies, full HD na po. At pag-activate nga natin ng visual enhancement, parang HDR na rin siya. Meron pa rin tayong ultra game mode dito na hindi nawawala sa mga iQOO na phones. As in, masasabi ko na yung mga phones na to pang gaming talaga, yung mga Z-series, dahil naglagay sila ng ultra game mode na hindi natin makikita sa ibang brand. At may mga frame rate priority pa tayo dito, para siyang frame interpolation, parang ganon, para mas smooth pa po yung gaming experience natin. At kung social media lang, magbabasa ng manga, pwede po tong phone na to, maning-mani lang yan. TikTok, Facebook at kung ano pa, kayang-kaya talaga. Pero bago natin pag-usapan yung performance, dito muna tayo sa camera kasi nagustuhan ko yung camera nito. Kasi kapag sinabing iQOO, kahit na mid-range phone pa yan, napakaganda ng camera at ang ganda talaga ng mga color science pagdating sa camera. So under po kasi ng Vivo to, sa brand ng Vivo, kaya alam nyo naman kapag sinabing Vivo, talaga mag-enjoy kayo pagdating
sa camera kasi yung color science nila kakaiba talaga sa ibang brand. Ang ganda talaga ng pinoproduce ng mga iQOO phones tsaka Vivo phones. So dito sa phone na to, kung mapapansin nyo, kayo na umusga ako na nakikita nyo ako satisfied ako. Meron tayong saktong-saktong kulay dito, hindi siya oversaturated. Meron tayong details na makikita at i-post mo na lang talaga. So sa ganitong presyo, mag-enjoy kayo sa paggamit ng camera. Although ginawa tong phone na to as gaming phone talaga, pero kita nyo naman kahit dun sa iQOO Z8 maganda yung camera, pero dito kasi mas gumanda pa. So saktong-sakto yung kulay. Dun sa part na green, napansin ko na medyo saturated siya, pero okay lang, ma-adjust mo naman yan. Siguro sa updates magagawa ng paraan to. Pero kita nyo naman naganda talaga ng camera. At dito sa portrait, maganda rin po yung pinoproduce niya dahil yung edge detection niya almost perfect po. Hindi naman siya ganun ka-perfect, pero magagamit natin yung portrait mode. At satisfied naman ako sa kulay at nakakagwapo talaga. Sa video naman, meron tayong 4K at 30 FPS. Yan. Sa lagang to, ganyan na yung makukuha natin. Kita nyo naman, stable siya. At dito naman, ang napansin ko, hindi masyadong oversaturated naman yung kulay green, pero parang pale yung kulay. Pero sa blue, saktong-sakto lang pati dun sa red. Hindi kayo masyadong makakanap ng phone na ganito kay stable. Sa mga tinas ko kasi kahit mga 15,000 may mga magalaw pa at may mga jitter effect pa yan sa gilid. Pero dito, satisfied talaga ako sa nakikita ko pagdating dito sa 4K at 30 FPS niya. Dito naman sa front-facing camera, nung walang updates talagang patay yung kulay. Kita nyo naman yung anak ko dyan, nagkukulang talaga ako ng kulay. As in talagang hindi ako satisfied sa nakikita ko. Pero nung dumating yung updates, nagawan po siya ng paraan. Konting-konti lang, nagkakulay naman. At sana ma-enhance pa to pagdating dun sa updates. Sa front-facing video, meron lang tayong 1080p at 30 FPS. Hindi siya ganun ka-consistent o magalaw po siya. Hindi ako satisfied dito sa front-facing camera niya. Pero kung steady video lang, magagamit natin to. Okay, gusto ko lang malaman sa inyo na first impression ko lang to. At meron tayong full review talaga. At dun sa full review na yon, marami tayong pag-uusapan. At magbibigay din ako ng mga tips and tricks. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo. Road to 100,000 subscriber na tayo. At alam ko, yung mga iba bumabalik na dito, pero hindi pa nakasubscribe. So please, 3,000 na lang yung kailangan natin o 3,200 para maging 100,000 subscriber na tayo. Okay, moving on. Dito sa performance niya talaga, ang Snapdragon 7 Gen 3. Actually, yung Tutu score nito mataas na, 800,000. Pero kung ikukumpara ka dun sa iQOO Z8, 900,000 kasi yon. Pero konting-konti lang. At ang napansin ko dito, pumapalag po talaga. So mag-umpisa tayo dito sa Mobile Legends. Sa kasamang palad, wala pa tayong ultra frame rate dito. Ang nakuha ko pa lang is super. Pero sa graphics, naka-ultra na po siya. Wala kayong magiging problema. Maning-mali lang po ang Mobile Legends sa Snapdragon 7 Gen 3. At ang nakukuha ko dito, 80 to 90 frames per seconds. As in talagang kahit patayan, clash, okay na okay po siya. Bumaba siya ng mga konti-konti lang. Hindi naman siya nag-70 o 60. At umaangat naman po yung frame rate nito kapag walang mga clash. So stable po to ng 80 to 90. Pagkatapos ng isang games, mga 20 minutes yun, nang nakuha kong temperature 43 degrees Celsius, which is okay lang. Sa Call of Duty Mobile naman, para makuha natin yung magandang FPS dito, nilagay natin yung graphics sa low, tapos yung frame rate nito is nasa ultra. So matic 90 FPS kapag naglalaro tayo, at hindi rin ako nagkamali dito, maganda po siya mag-perform sa Call of Duty Mobile. Kahit na sa smoke class, barilan, hindi nyo pag-isiyan ng paglalaro ng Call of Duty Mobile dito sa Snapdragon 7 Gen 3. So pagkatapos din ng isang laro, ang nakuha kong temperature, consistent din po siya, 43 degrees Celsius. Dito naman, nag-enjoy ako sa Warzone Mobile. Hindi ko in-expect na kinakaya niya talaga ang Warzone Mobile dito sa Snapdragon 7 Gen 3. Yung mga ibang phone kahit naka Snapdragon 8 Gen 2, talagang bumaba yung mga frame rate nun. Pero dito, naka-uncap tayo, tapos yung graphics natin is nasa high. Ang nakukuha ko nung umpisa, 70 to 80, tapos mga kalagitnaan, 50 to 60. Actually, tumataas siya, bumaba. Pero may time na kapag may clash, 30 to 40. At ang maganda doon, depende po sa scenario, depende po sa mapa, kaya siya bumaba ng ganun. So parang normal na to sa Warzone. Kumbaga parang sa PC parang di siya consistent. Pero normal na po yun sa Warzone Mobile at kinakaya ng Snapdragon 8 Gen 3 o itong iQOO Z9 dito sa Warzone Mobile. So kayang-kaya po talaga, wala kayong magiging problema. Pero pagdating naman sa PUBG Mobile, yung graphics natin nasa smooth tapos yung frame rate is nasa extreme. Ang nakukuha ko lang dito 60 FPS, which is consistent naman po siya dyan, di siya nawawala. Unlike dun sa Poco F6, kung di ako nagkakamali, meron tayong 120 doon. Pero pagkatapos ng mga 15 minutes, bumaba rin siya ng 60. Pero magandang frame pa rin po ang 60 FPS
wag lang talagang bumaba ng mga 40 to 30. Goods na goods pa rin po to sa PUBG Mobile. At tinest ko rin to sa Genshin Impact, yun nga lang di pa siya optimize. Tapos marami akong frame drops na nakukuha dito. Parang pumapalo pa rin siya ng mga 40 to 50 at sa kalagitnaan ng laro parang mga 30 to 40 at may dip nga po to ng mga 20. Hindi ako nag-enjoy sa paglalaro ng Genshin Impact dito, which is kailangan pa ma-optimize. Actually maayos naman to at kayang-kaya naman sana. Hindi lang talaga siya consistent yung frame na nakikita ko. At pagkatapos ng isang laro, siguro mga 30 minutes yun, ang nakuha kong temperature mataas po 45 to 46 degrees Celsius, which is nag-overheat po siya pagdating sa Genshin Impact at kailangan pang ng magandang updates pagdating sa phone na to. At sabi ko nga sa inyo, first impression ko lang to at meron pa tayong full review. Doon naman i-test natin yung mga ibang games na solo leveling Arise at Wuthering Waves. Actually napakarami, siguro mga 10 games. At gusto kong mag-comment kayo dyan kung ano yung mga games na gusto nating i-test dito sa Ico Z9. So ayun, sana nakatulong ako sa inyo. Road to 100,000 subscriber na tayo. Sana matulungan nyo po ako. At yung mga nasa premiere, sobrang salamat po talaga sa inyo. Pwedeng pa-share na rin tong video ito para makita nila ang pinakasulit na phone ngayon ng Ico Z9. So magkita tayo sa full review ng Ico Z9 at tandaan nyo na i-click yung bell icon. So sobrang salamat po talaga sa suporta. Once again, ako po si Paul. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with